Patuloy na minomonitor ngayon ang pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang isang low pressure area o sama ng panahon na may medium chance na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Huling namataan ang naturang LPA sa labas ng far line. Dakong alas 2 ng hapon kahapon, nasa layon 2,735 kilometro sa silangan ng Eastern Visayas. Ayon sa pag-asa, may tsansa ang LPA na maging mahinang bagyo sa loob ng 24 oras. Kung sakaling pumasok ng teritoryo ng Pilipinas, tatawagin ito sa pangalang Francisco. Samantala, asahan naman ang bahagyang maulap na kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan sa Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental dahil sa easterlies. Asahan din ang katulad na panahon sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Epekto naman ang localized thunderstorms. Kasama na natin si Ma'am Lian Lorento mula sa Pag-asa. Ma'am Lian, good morning. Good morning, sir, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ngayong araw at sa susunod na 2 araw po inaasahan natin na generally fair weather conditions po sa malaking bahagi po ng ating bansa. Although may chance po ng mga thunderstorm activities pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Sa ngayon may minomonitor nga po tayo na low pressure area na nasa labas pa na ating Philippine Area of Responsibility at ito po ay nasa layong 2,430 kilometers silangan ng Eastern Visayas at may katamtaman po na tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Inaasahan po natin kikilos po ito pa west-northwestward at maaari pong pumasok na ating Philippine Area of Responsibility by Saturday or Sunday. Ngunit malaki pa po or mataas pa po yung hindi kasiguraduhan sa timing and yung track nitong bagyo na ito. Maaari pong lumapit ito sa may northern Luzon area or mag-recurve agad o lumiko patungo sa may southern Japan. Ngunit hihilahin po nito o i-enhance yung habagat at maaari pong maapektuhan yung ating mga kababayan sa Palawan, Visayas and Mindanao pagsapit po ng Sunday hanggang sa Monday. Ngunit sa ngayon, mababa naman po yung tsansa ng kanyang landfall. At pagpasok ng PAR ay tatawagin po natin ito sa local name na Francisco. Yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga. Ma'am Lian, kahapon daw po may nakapagtala pa rin ng dangerous heat index sa may ilang bahagi. 3 lugar yun nabanggit kahapon. So, ito naman subsiding na yung mainit na, yung mataas na na heat index. Well, yes po, no. So sa ngayon po ay dahil umiiral po yung ating easterlies, so expected po natin magiging mainit pa rin po at malinsangan dahil sa ngayon po ay nasa monsoon break po kasi tayo. Kung monsoon break po, hindi nakakaapekto yung habagat sa anumang parte ng ating bansa. So mas mababa po yung mga tsansa ng mga pag-ulan. Until when? So nakikita natin hanggang sa Sunday po. Since sa Sunday ay hihilahin na po nung bagyo, yung potential na bagyo, yung ating habagat, so magkakaroon na naman po tayo ng mga pag-ulan. Okay. Anong agwat ng temperatura sa Baguio ngayon? Agwat ng temperatura po sa Baguio ay between 18 to 25 degrees. Uy, sarap ha. Tagaytay? Sa Tagaytay, 24 to 30 degrees. Ay, malinsangan? Yes. Dahil nga sa may monsoon break tayo. Davao? Sa Davao po hanggang 33 degrees Celsius naman. Malinsangan din ha? Yes. Mataas din. Sige. So, kailan natin inaasahan papasok si Francis? Si Francisco po, possible. Francisco pala. Opo. Kung makapasok ng PAR, Francisco po, at in-expect natin yung PAR entry by Saturday or Sunday. Maglalandfall? Mababa po yung tsansa ng landfall. Ang nakikita natin, magre-recurve po o liliko patungo Japan. Okay. Sige. Mas maganda. Lumigo na lang siya. Hindi natin sinasabing mas magandang pumunta sa Japan. Lumigo na lang siya somewhere else. Para wag na siya mamerwisyo. Thank you, Ma'am Lian. Thank you. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Ingat din po at wala na naman tulugan ang mga taga-Pag-asa.